batas. Bago sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magbasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan, and nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. At eto, nako, kumanda na raw tayo mga vloggers mga kababayan. Itong paborito niyong artista mga kababayan, ay nako, kongresista pala na. Si Loverboy ng Quad Committee mga kababayan, eto, hahabulin na itong mga vloggers mga kababayan. At sinasabi, nagkakalat daw ng fake news mga kababayan. Totoo ba yan? O, comment kayo dyan dito mga kababayan. Eto, tingnan natin ito. Pero, bago yan mga kababayan, may bumanat muna dito kay Mr. Loverboy. Eto, tingnan muna natin ito mga kababayan. Okay. May balita tayo dito. Okay. Eto. Anyway, bago natin umpisahan ito mga kababayan, paki-like and share ng video natin, and then pa-subscribe na din po sa channel natin. Okay, sa lahat mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na nga mga kababayan, so bago natin i-play yan, ito muna, tingnan natin ito. Ang tapang ni Ferdinand Topacio mga kababayan, ito, tingnan natin. Anong sabi niya dito? Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing on guidelines daw on fake news. Kasi, eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yon dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una. Mga kababayan, ano sa tingin niyo dyan? Di ba? Delikado tayong mga vloggers nito. Kasi nga mga kababayan, kung natatandaan ninyo, nung sinabi ni Ace Barbers, Congressman Ace Barbers mga kababayan, na paimbestigahan niya itong mga vloggers na pinabanatan itong Quadcom. Anong natin, bakit? Tayo lang mga vloggers na bumabanat sa Quadcom ang iimbestigahan. Bakit hindi yung iba na yung kalaban nilang partido yung binabanatan? Pati yung ibang kongresista na nagbabayad ng mga vloggers para i-promote sila mga kababayan. Of course, alam naman natin. Di ba? Kilala nyo kung sino ang vlogger na nagpo-promote kay Martin Romualdez, di ba? Ngayon, bakit sinasabi dito na ni Ace Barbers, lalo ni Ace Barbers mga kababayan, paimbestigahan niya, yun lang bumanat sa kanila. At ito, magkakaroon sila ng hearing patungkol dito sa sinasabi nilang fake news. Ako mga kababayan, bakit magkaka-fake news? Ang pinipresenta lang din naman natin, lalo yung mga vloggers, lalo na tayo dito sa ating channel, ito lang din naman ang binabalita sa mainstream media mga kababayan, at binibigyan lang natin ito ng ating sariling opinion at tinitignan natin, binibigyan natin ng ibang perspektibo mga kababayan. Kasi nga, alam ng mga tao na ang binibigay ng mainstream media ay hindi kabuuhan at hindi yung tunay na nangyayari mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Ferdinand Topacio mga kababayan. Kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Tama nga mga kababayan. Ito, believe talaga ako dito kay Topacio naman. Walang takot na bumabanat dito sa mga Quadcom members, lalo na dito kay Dan Fernandez mga kababayan. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom.
Saan Yan ang mga kababayan. Oh, kung ayaw niyo i-criticize kayo diyan, huwag kayong huwag kayong tumakbo. Hindi lang naman kayo binabanata namin. Lahat ng may ginagawang mali yung sa tingin namin, 'di ba? Lahat 'yan. Nangyari lang kasi nagpapasikat kayo diyan sa Quadcom at ang daming kabulastugang ginagawa niyo diyan, kayo yung naunang binabanata namin. Bakit magrereklamo kayo? Pina-publicize niyo sarili niyo, pina-publicize niyo yung mga ginagawa niyong katarantaduhan. O kung ayaw niyong ganyan, di magtago kayo, huwag kayong tumakbo, huwag kayong magpa-elect ng kung anong posisyon sa gobyerno para hindi namin kayo makita. 'Di ba? Ang simple lang nun mga kababayan. Hindi mo na kailangan gumawa ng batas para doon. Napakasimpleng solusyon lang mga kababayan. Anyat ito, maghihiring na naman sila. Ay nako mga kababayan. Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. Grabe na stop show. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. O mga kababayan, ha? Kasi nga mga kababayan, kung titignan natin ito, 'di ba ha? Ito, nung time ni Ferdinand Marcos Sr., 'di ba nawala yung yung mga mainstream media. At ito sinasabi nila, violation yan ng freedom of speech, mga kababayan. O, sabihin natin, again, wala pa tayo nung time na yon na nangyari yon. Kaya kung anong sinasabi ng libro, yun nga pinapaniwalaan natin. Even though kahit mayroong mga tao, may mga witnesses, living witnesses, na nagsasabi na hindi naman talaga yung totoong nangyari. Pero again, yan yung mga binabalita, yan yung nasa libro. Assume natin na ganun yung nangyari. Yung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung matatandaan yung mga kababayan, hindi pinasarado yung ABS-CBN mga kababayan. Ngunit, okay, hinabol sila patungkol sa kanilang utang o responsibilidad sa gobyerno mga kababayan. Even though, ang consequence niyan ay nung sinara nila or pagkawala ng franchise nila. Pagkawala ng franchise ng ABS-CBN. Hindi naman kasalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte no. Yun. Kasalanan ng ABS-CBN yun. Anong tawag nila doon? Violation against freedom of speech. Mga kababayan, di ba? Oh, yun ang tawag nila. Again, until nga ngayon, hindi pa nga sila nakakaroon ng franchise eh. Oh, bakit? Kasi nga, kung wala talaga silang kasalanan, kung ilang years na wala si Pangulong Rodrigo Duterte, di dapat sana ngayon meron na. Kung talagang politika lang yan. Di ba? So ito na nga. Hinabol sila kasi may utang sila sa gobyerno, may kasalanan sila sa gobyerno. Ang consequence noon, ang resulta noon, kawalan ng franchise nila. Ano pa? Yung Rappler. May kasalanan din ng Rappler mga kababayan kasi nga ownership ng Rappler ay questionable. Kaya hinabol din sila ng government. Anong sinabi nila? Violation against freedom of speech mga kababayan. Di ba? Bakit ngayon? Oh. Bakit? Ito ngayon, magkakaroon kayo ng pulisiya or maggagawa kayo na mag-hearing kayo, maggagawa kayo ng guidelines or laws
against sa mga vloggers na tinatawag ninyo fake news, mga kababayan? Anong tawag dyan? Oh. Hindi mo ba matatawag yan na violation against freedom of speech? May freedom naman kaming mga vloggers patungkol dyan sa pangbabara sa mga kalokohang ginagawa ninyo. Diba? Ito na nga, may sinasabi dito si Ferdinand Topacio. Meron tayong libel. Kung sa tingin ninyo, mali itong sinasabi namin, hindi nyo ito matanggap, edi mag-file kayo ng case. Versus sa mga vloggers, kung sa tingin nyo, nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Tayo nga, kahit sa mainstream media, ang dami nating makukuhang masasabi nating fake news ang binabalita ng mainstream media. Eto, halimbawa, kung nangyari kay Colonel Grijaldo sa last Quadcom hearing. Anong sinasabi ng mainstream media? Iba ang sinasabi ng mainstream media na nagsisinungaling si Grijaldo, hindi sumasagot, hindi ano tawag nito? Mali yung mga sagot, 'di ba? Yan yung mga binabalita. Masasabi nating fake news yun kasi hindi nilalahad yung kabuuang konteksto. Kung titingnan nyo yung buong video, mga kababayan, makuha mong totoong konteksto, most likely, yun na nga, babalik sa kanila, mga kababayan. Tawag nyo dun sa mga mainstream media na yun lang ang perspective ng balita, gusto nilang ibalita. Fake news din yun, di ba? Kasi iba na ang konteksto sa binabalita. Iba sa totoong nangyayari. Di ba, mga kababayan? Comment kayo dyan. Ano sa tingin nyo dito? Ito. Mga kababayan, tingnan natin ako. Papa-interview pa to si Mr. Loverboy, mga kababayan, dito kay Ted Filon, mga kababayan. At pakinggan natin kung ano yung masasabi niya patungkol dito, mga kababayan. Ito. Magandang umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Good morning, sir. Kated and kay DJ. Magandang umaga po. Sa inyo sa lahat na nakikinig po. Magandang umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong sasagawa niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito? At anong oras pong simula mamaya ng hearing po ninyo? Yung pong itaas po na sa atin ng Kongreso ay nakalimutan kay resolution. Pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Yung pong public information, public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. Basically, ang ating pong itatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan eh. Kasi nabasa ko, 6 na pong bills pong binigay sa amin at marami pong iba't ibang mga House bill and resolution and also privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga different content. Yun na nga, mga kababayan. Ito sinasabi natin dito. By the way, naka-speed up lang ito, mga kababayan, ha, para mabilis lang. Ito na nga sinasabi natin dito. Kapag gagawa kayo ng batas para pigilan itong mga vloggers na gumagawa ng content na lalo na tayong mga vloggers na bumabanat dito sa mga politikong gumagawa ng kabulastugan, hindi ba yun violation ng freedom of expression, mga kababayan? Di ba? Kung sa tingin ninyo, yan nga sabi natin, kung sa tingin ninyo, fake news niyang ginagawang content ng video, ipag-file kayo ng libel. Hindi mo na kailangan magkaroon ng batas para i-regulate yung kung anong gustong gawin ng mga tao. Diba? As long as legal yung ginagawa. Yung karamihan nga, ang daming ginagawa dyan na pampatawa. Diba? Walang problema kasi nga, walang ginagawang masama.
nagpapatawa lang na content. Yung iba, ito, bumabanat sa sa gobyerno na kung nakikita nilang hindi maganda yung ginagawa, bakit pipigilan yan? Di ba? Paano mo masasabi na yung gumagawa ng content na pampatawa ay fake news yun? Ano mo masasabi na itong vlogger na ito na bumabanat sa gobyerno dahil sa kanilang mga ginagawa ay fake news yan? Oh, naku mga kababayan. Ito tignan mo ha. Oh, maghihiring sila ngayon. Kasi nga, gagawa sila ng guidelines. Ano kaya sa tingin niyo ang ending nito mga kababayan? Oh. Ano kaya sa tingin niyo? Oh, comment kayo dyan mga kababayan. Comment kayo dyan kung anong sa tingin. Kasi, ako personally, alam ko, sa ibang bansa, lalo na sa China, well, of course, kasi sa China, mga kababayan, communist yun. Communist country yun. Walang YouTube, walang Facebook, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung mayroon bang Instagram. Sa alam ko, walang YouTube, walang Facebook. Kasi, yung China, meron silang kanilang sariling parang counterpart ng YouTube, mga kababayan. Oh. Well, ngayon, hindi ko lang alam kung tinanggap na nila itong YouTube. Sa time nung nandun ako, wala talagang YouTube, mga kababayan. Oh. Hindi nga sila makapag-open ng karimihang sites na na-open natin dito, mga kababayan. Yung mga pornography sites, mga kababayan, wala yan. Hindi ka makapag-open yan sa China. Yet dito sa Pilipinas, mga kababayan, pumupunta dati kung yung marami pang mga internet cafe, mga kababayan, pag pumapasok ko doon, ang daming kabataan, anong pinapanood yun? Mga pornographic sites, mga kababayan. Bakit hindi ito yung tignan nila? Bakit yung mga tao bumabanat dito sa mga kabulastugang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan? So, papatuloy natin. Naku, content creator na kumbaga deliberate yung kanilang deliberate naman talaga yung ginagawang content. Ano ka makapagawa ng content na hindi deliberate? Naku, hindi talaga mag-isip nitong si Dan Fernandez, mga kababayan. creation and dissemination ng ating false information. Kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gaps. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality. Karapatan po nila yan under the freedom. O yun na nga ha. Yun na nga sinasabi natin, mga kababayan. Yun na nga sinasabi natin. Parang nagko-contradict dito si Dan Fernandez, mga kababayan. Karapatan ng mga tao na gawin kung anong gusto nilang gagawin. As long as hindi sila mag-violate sa batas natin. Hindi sila makapanakit ng ibang tao. Hindi sila nakaabala ng ibang tao. Diba? Bakit ka gagawa ngayon na legislation against doon sa mga taong gumagawa ng content na nag-exercise lang naman ng kanilang freedom of speech, mga kababayan, o freedom of expression. Kayo nga dyan sa Quadcom, unlimited nga kayo. Diba? Kahit sino-sino. Kahit feelings nyo lang, kahit feeling nyo lang, kahit sinasabi nyo sa tingin nyo lang, yan na kagad pinapaniwalaan ninyo. Limited nga kayo dyan eh. Bakit nyo pipigilan yung ibang tao? Okay? Nagko-contradict ka na dito, Congressman Dan. No? Expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasaga sa mga legitimate mga journalists that they are undergoing a certain parang
di ba, kapag meron kayo nilalabas, meron mo na check, something like that. Pag sila okay lang, di ba? Kasi nga, naku mga kababayan, maghanap kayo, tingnan niyo sa mainstream media ngayon kung anong mga binabalita. Diba? Lalo na patungkol dyan sa ginagawa ng Quadcom na yan, o check nyo ngayon. At i-check nyo yung actual video. Iba-ibang perspective ang ginagawa ng mainstream media ngayon mga kababayan. Kaya nga naglalabasan tayong mga vloggers kasi nga pinupuna talaga natin itong mga totoong issues na galing sa mga totoong mga nangyayari mga kababayan. Ito, katulad nito ngayon. Pa-interview ka dyan. Kung ayaw mong babanatan ka ng mga vloggers, edi sana wag ka na nagpapa-interview. At saka ayusin mong sagot mo para hindi ka makitaan ng problema dyan sa mga sagot mo. Ito halimbawa, sinasabi mo dito na may problema sa paggawa ng content, may issues, may gray area. And then, suddenly, you're going to say, nag-exercise lang ng freedom of expression, freedom of speech. O nasan yung problema? Parang sabi mong meron pero hindi mo alam kung saan, kung ano. Sinasabi mo na ang ending nito ganito, magkakaroon kayo ng guidelines ng legislation tungkol dyan sa paggawa ng mga content creation. Pero hindi mo alam kung saan mo titignan at paano mo umpisahan. Delikado 'yan mga kababayan. Unless hindi mo napapasukin ito or ibaban mo ito mga social media platforms mga kababayan. Kasi ito yung role ng social media platforms. Ginawa nga itong social media platform para makakonek ka sa mga tao, makapag-express ka, makapagsalita ka. Yan yung main purpose. So bakit mo pipigilan yun? Ako, di ba? Halatang hindi nag-iisip itong taong to mga kababayan. So, we have to balance that. At Naku, humihina talaga ito. Pero fast forward natin dito mga kababayan. itong ating pong agencies, dapat itaas po natin ang antas ng panghuli dito sa mga cybercrime. Oo, so sinasabi Itaas na yung antas ng panghuli ng mga cybercrime mga kababayan. Ako, paano kayang lagawin po mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Ito, magandang tanong din ito. Kasi nga, yan yung purpose ng social media platform. So ito, tinanong. Anong gusto nyo? Papanagutin itong social media platform? Meron ng silang penalty yung social corporate na nila. Penalty nila is already 10 million. So merong sinasabi dito na mga bills also, may tinataas nila yung penalty. And yun ang Ako mga kababayan, may penalty daw. Ang taas yung penalty, nako. Ano ba ito nangyari sa internet connection natin mga kababayan? Humihina naman talaga. Paikot-ikot na. reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawata itong mga Ito, tignan pa natin dito. Dito. Kay Manong Ted mga kababayan. Yun na nga mga kababayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung anong klaseng pag-iisip ito. Na alam mo naman, sinasabi mo na ultimate yung freedom of speech and freedom of expression. And yet, ngayon, magkakanda kayo ng hearing para pagbawalan mo yung mga taong maglabas ng mga content na sa tingin nyo fake news. Ang unang tanong natin, sino ba ang mag-identify na fake news? Diba? Kasi kung maglabas ka ng content dyan at alam
ng mga tao na hindi yan totoo, of course, hindi yan maniniwala. Di ba? Tayo nga, halimbawa, sa Facebook, may nakita tayo, nagli-lip-sync, kanta ng isang boy band, ginagaya nila, nagli-lip-sync sila. Di ba? Kung maniwala ka na sa kanilang kanta yun, sila talagang kumakanta, no? Problema mo na yun. Halata naman na yung ginagawa nila, hindi sa kanila. Pinost nila sa social media. Kung titignan natin technically, parang fake news yun kasi parang kung ikaw na nanonood ka ng ganyan, parang pasok sa isipan mo na sila yung kumakanta. Which is hindi naman. Kaya magiging fake news siya. Pero, yet, again, yung mga nakapanood, alam nila na hindi yan totoo. Mga kababayan. Kaya, pinipigilan ba natin itong mga taong to na mag-express ng kanilang gustong i-express diyan sa social media? Mga kababayan? Of course, di natin, dahil sa kanila yan. Karapatan nila yan. Ito sinasabi mo, ultimate no, right yan ng mga tao. Na, Congressman Dan. So, mga kababayan, humihina nating internet, mga kababayan. Monetization eh. Mhm. Yun ang problem dito, Dito, mga kababayan. Ito, and then yung ang dami yung inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman yan. Paano po ito? Di po, kaya nga ginawa ko po, Ted, ano po muna, yun po muna ng platforms kaya LFG. Wala pong iba doon, platforms lang. Okay. Tapos, yung pang mga agencies lamang po, mamayang hapon. Okay. So, para makita po natin mga inputs nila. Tapos, kunin po natin yung sa susunod po, yun namang mga academe and tapos yung mga vloggers and yung mga legitimate mga journalists as well. Opo, So, opo. gawin po natin Tinatawag talagang legitimate journalist. Well, of course, hindi natin sinasabi dito, mga kababayan, na legitimate na journalist tayo. Again, vlogger lang tayo, mga kababayan. Kasi ang pag-i-express kasi ng opinion, mga kababayan, at pagpupuna ng mga kantarantaduhang ginagawa ng gobyerno, hindi mo na kailangan pag-aralan yan, mga kababayan. Kung may nakikita ka dyan, or issues na ginagawa ng mga taong to, mga politikong ito, pwede mo naman yan i-express. Hindi mo na kailangan mag-aral dyan. Bakit nyo pipigilan yung mga taong nag-express dyan sa social media? Yun nga, mga taong sa daan, nagrarally, hindi nyo nga mapigilan. Bakit dito sa social media? Nipigilan nyo. Ito talaga. Tama talaga dito si Attorney Ferdinand Topacio, mga kababayan. Hindi yan pwede. Violation yan. At the same time, may roon na tayong libel, mga kababayan. May cyber libel. O kung sa tingin nyo, mali yung binabalita against sa inyo, mali yung pinagsasabi, o di mag-file kayo ng case, mga kababayan. ating maayos yung pong talakayan para na sa ganun, hindi po sabay-sabay lahat. Baka mga tama po kayo. Kung sabay-sabay lahat siya, hindi mo naman matatanong lahat. Kaya nga, nag-briefing muna kami doon sa ating pong mga ahensya. Okay. At ng private sector. Opo, sige po. Congressman, yung pong mga platforms na ito, YouTube, Facebook, ano pa po? TikTok? Opo, yung TikTok. Tama, ByteDance kasi nakita ko eh. Di ba? Lahat ng social media diyan sa TikTok, mga kababayan. Kasi nga may limit yung ilang minutes lang yung TikTok, di ba? So most likely yung ginagawa ng mga tao diyan, pinuputol-putol yung mga balita.
Pero hindi necessarily, it does not follow mga kababayan na yung pinopost diyan ay mga fake news. Kasi galing din naman diyan sa kanilang mga ginagawa yan. Unless talaga, yun nga, sabi natin, kung may sinasabi talaga na talagang hindi totoo, of course, di natin pwede magbigay ng example. Baka gagamitin na, ano, again, kung may sinasabi talaga sa post mo or sa content mo na talagang hindi totoo at naninira ka lang ng tao, o, di, mag-file kayo ng libel. Simple lang ng buhay. Bakit pinapahirapan? Ginagawa. Naku, baka gagamitin itong TRICOM hearing na ito para sa politika mga kababayan kasi papalapit ng eleksyon eh. Naku, mukhang babarahin to dito ni Ted Filon. Okay, Kasi opo. TikTok owned by ByteDance. Tama Opo, po, Kong Dan. Opo. Ano ba ang classification nila? Basically po, itong mga platform na ito, di ba, how do you classify them? Kayo ho mismo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi, of course, they're using yung ating internet, Naku mga kababayan, hindi sinasagot eh. ano. Somehow sila po talaga nagko-control on how to censor, no, yung mga bagay na ilalabas po nila. Ang problem kasi dito, Ate, may monetization eh. Yun ang problem dito, nakakapag-add sila. And basically, hindi nila gusto. Yun ang problema mga kababayan. So anong gusto niyong gawin dyan? Ibaban yung lahat ng social media? Naku, sinong kalaban niyo dyan? Naku, hindi yung mga social media platforms ang mga kalaban niyo dyan, sir. Yung mga ordinaryong Pilipino. Naku. Mabawasan yung marketing nila. And ito namang mga nagbablog naman, meron basically lang kinikita. So, paano mo naman pipigilin yun, yung curtailing the economic freedom as well. So, ang dami po tama ka namin. Kasi po consider dito. Opo. Ako nakikita, ako kaya nga ang sabi ko dito, pati nga yung naalala ko, pero yung artificial intelligence, yung deepfakes, yung mga sinasabi nila, na yun din yung isa sa mga gusto nila. Ito mga kababayan, stop lang muna natin ha. Tingnan muna natin dito. Si Ferdinand Topacio mga kababayan kasi parang nagluko yung internet natin dito mga kababayan. Patingnan natin dito. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po we have the strictest libel law in the entire globe. So yun na nga mga kababayan, sinasabi natin, ayaw mo sa sinasabi ng content creator kung sa tingin mo talagang hindi yan totoo at nagkakalat ng maling impormasyon, o di, file ka ng libel. Ang dami nyo nang pinailan na libel dyan. Yung mayroon na kayong mga vloggers na pinailan ng libel. Di ba? Yung iba nga, nagsisinungaling na lang kasi binabayaran ninyo. Di ba? May nalaman tayo dyan. Hindi natin sabihin dito kasi hindi yan ang goal ng channel natin dito. Yung goal ng channel nito babanatan itong mga politiko nating may ginagawang katarantaduhan dito mga kababayan. In the entire world, tayo po yung pinakamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation, fraud, and physical injuries kung pwedeng. Ang dami pa pala mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, hindi tayo abogado. Alam natin, cyber libel, meron tayong oral defamation, alam ko yan. Pero ito, meron pa palang, ang dami na palang, hindi na talaga kailangan yung hearing ng Congress mga kababayan patungkol dito sa sinasabi nilang fake news na ang dami na naman palang batas patungkol dyan.
Halatang ginagamit lang itong hearing-hearing nila dyan sa Congress, mga kababayan. Pampasikat na naman ito para sa darating na eleksyon, mga kababayan. Humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano pang kailangan mong batas? Bago ang sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magbasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi Bumana talaga. Grabe talaga to si Tapasyo. pwedeng puro Google. Mahirap po ang batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin Yun. Naku, mga kababayan. Kasi nga, yun ang nga sinasabi, mga kababayan. Ito, ang dami na palang batas nito. Kasi nga, of course, hindi natin alam yun, mga kababayan. May nalaman tayo, konti lang. Kasi nagbabasa tayo ng balita, nakikinig tayo. May mga kilala tayong abogado, tinatanong natin. May alam tayong konti. Pero since hindi tayo abogado, hindi natin alam yan lahat. At eto, sinasabi na ang dami na pala. Hindi na kailangan mag-hearing-hearing dyan. Diba? Ang problema lang kasi nila dyan sa Congress, mga kababayan. Number one, hindi yan, mambabatas lang yan kasi congressman sila. Yan yung tawag natin sa mga mambabatas. Pero, karamihan sa kailang mga kababayan, konti lang, hindi natin sabihin na walang alam. Sabihin lang natin, konti lang ang alam patungkol sa batas. Dapat kasi kapag naging congressman ka, dapat naman, ito, sinasabi nito Pasyo, mga kababayan, na dapat magbasa ka rin para alam mo kung anong mangyayari. Ngayon, sinasabi natin, example natin kanina, si Stella Kimbo, mga kababayan. Di ba? O, tungkol doon sa issue ng nakasal ni Alice Go. Hindi niya alam kung valid pa rin ba yung effect ng mga ikinasal ni Alice Go nung sa time na naging mayor pa siya. Sinasabi doon, nung nagdebate sila ni Bernadette, sino ba yun? Congressman Bernadette, sabi niya, recall nila yung mga nakasal ni Alice Go kasi may problema sa identity ni Alice Go. So magiging invalid yung kasal doon. Halatang hindi nagbabasa na batas, mga kababayan. Ito na nga. Since tumatakbo kayo dyan sa Congress, nagpapa-elect kayo bilang congressman, at ngayon at nakaupo na kayo, magbasa naman kayo. Pag-aralan nyo naman bago kayo gumagawa ng ganyan kasi, ang ending yan, magsasayang lang kayo ng oras at pera ng taong bayan. Kung mga kababayan, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Dito sa mga, lalo na dito sa mga ginagawa ng congressman na ito, mga kababayan. Ako sa tingin ko ito, pangano lang to eh. Kung titignan ninyo, malapit ng campaign period eh. Second or third week ng February. Last week na ngayon ng January, mga kababayan. Next week, February na. Sa tingin nyo, matatapos itong hearing na ito? Sa tingin nyo? Yung hearing na ng good government and accountability. Isang topic lang yun. Isang topic lang yun. Yung sa confidential funds lang. Ilang weeks yun. Sa tingin nyo, matatapos yan? Ginagamit lang yan pang yung mga kababayan. Pang election. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. Explain nyo kung anong sa tingin nyo, sabihin nyo, mali ako. And then, comment kayo dyan. Explanation. And then, comment din kayo kung ano sa tingin nyo ang purpose ng mga congressmen dito. Kung nag-agree kayo sa kanila sa paggawa ng batas patungkol dito, sa pag-monitor, pag-control, at paglagay ng guidelines sa paggamit ng social media, mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo, mga kababayan, kasi tingin ko mukhang may nagka-problema itong internet connection natin, mga kababayan. Again, comment kayo dyan. Okay?
So, i-share and like ng video natin and then i-subscribe na din mga kababayan. Kaya maraming salamat sa lahat at magandang araw sa